O mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan, may tatlong topics tayo ngayon na pag-uusapan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang una, ha, ipapatawag daw sa kamera si Magalong. Ha? Sisipot kaya? Magbibigyan kaya? Aaten kaya si Magalong sa pagdinig sa investigasyon ng kamera tungkol sa mga flood control projects na maanumalya? Yun, abangan natin. Hmm? Pangalawa, si Diskaya at ang iba pang mga contractors ng mga flood control projects na nagiging controversial ngayon, i-audit na ng BIR. Yun. Ha? At panghuling topic natin, ito namang si Arnold Clavio, mainit na nga yung issue, yung issue nila Corina, Julius Babaw at Vico Soto, sumausaw pa. Sumausaw pa. Hmm? O anyway, mga kabunyog, mga kababayan, Hmm. Magsasagawa na ng investigasyon ng Kamara at tungkol sa mga maanumalyang flood control projects ngayon, iimbitahan si Mayor Magalong ng Baguio City. Alam naman natin na si Mayor Magalong ay kilalang advocate. Advocacy niya talaga itong korupsyon. Labanan ng korupsyon ay naging mainit ngayon itong mga korupsyon, anomalya sa mga flood control projects at nagkakasagutan nga ang Kamara at si Magalong. Hmm? Ngayon, sabi ng Kamara, iimbitahan nila sa Magalong. Ang tanong, a-attend naman kaya si Magalong? Sa tingin ko, dapat umattend siya. Maganda ipakita ni Mayor Magalong na hindi siya natatakot sa Kamara. Haharapin niya ito. Ha? At maganda doon mismo, pangalanan niya. Pangalanan niya kung sino yung mga kongresista na involved sa mga anomalya, sa mga flood control projects na yan. Bibilib ang tao niyan. Bibilib ang taong bayan kay Magalong. Suportado ka, Mayor Magalong, attend ka at huwag kang mag-alangan. Ilantad mo ang lahat ng nalalaman mo. Yun. ha? So yan kasi mga kabunyog, magsisimula na kasi yung investigasyon ng TRICOM. Tinatawag din minsan na Infracom. So ngayon sa investigasyon itong TRICOM, itong Infracom, tatlong committee siya na pinagsama-sama, yung House House Committee on Public Accounts, House Committee on Good Government and Public Accountability, and House Committee on Public Works. Yung tatlo na yan, pinagsama-sama kaya tinawag na TRICOM. Infracom. Kung yung dati nung 19th Congress ay Quadcom, ito TRICOM. Maraming nagre-react dito kasi nga parang kahit si Laila de Lima, sabi ni Laila de Lima, hindi niya gusto na kung ang Kamara mag-investigate ng sarili niya. Hindi naman, kasi marami talagang mga kongresista ang mapapangalanan dyan at involved yan. Ngayon, ang tanong, willing ba sila? Handa ba sila na ilabas talaga ang mga pangalan? O ngayon, ang sabi ng TRICOM, iimbitahan nila si Mayor Magalong. Kasi si Mayor Magalong may grupo si Mayor Magalong yung Mayors for Good Governance. Mga mayors yon na binuo nila yon, nila Vico Soto, nila Joy Belmonte, mga mayors yon na sumusulong ng advocacy na labanan ng korupsyon. Tampok na tampok ito ngayong korupsyon na ito sa flood control. Nagkakainitan nga si Mayor Magalong at ang Kamara Si Richard Gomez galit kay Magalong. Sabi ni Richard Gomez, congressman ng Leyte, wag mo namang ba i-generalize ang Kamara. Linalahat mo naman, sinisiraan mo para lang lumabas kang mabango ka. Bakit? Ba't hindi mo asikasuhin ang problema mo, yung sarili mong bakod? Marami ring problema ang Baguio City. Ganun yung ganun yung ni Goma, ni Richard Gomez. At kahit sila Congressman Benny Abante, humihingi sila kay Magalong na mag-apologize kasi wag naman daw dapat linahat. Kasi parang sinabi daw ni Magalong na ang buong Kongreso o Kamara ay mga korap, involved diyan sa mga anomalya na 'yan. So sabi, mali naman daw 'yun, dapat mag-apologize si Magalong, si Mayor Magalong. 'Yun din ang sabi nila Congressman Adjong, ginamit kasi ni Magalong na muro-muro lang 'yan, muro-muro lang 'yang magiging pagdinig na 'yan. Di galit si Adjong kasi muro muro-muro, muro sila bangsamoro.
Hindi daw maganda 'yan na gamitin yung term na muro-muro, naiinsulto sila diyan. Anyway, ah, sabi naman ni Mayor Magalong hindi siya mag-a-apologize. Bakit naman siya mag-a-apologize? Wala namang siyang ginawang masama. Ang dapat pa nga daw mag-apologize sa bayan ay ang mga kongresista. So ngayon, nung tinanong ang TRICOM kung iimbitahan nila si Magalong, oo daw. Kaya lang ano sa tingin niyo, aattend kaya si Mayor Magalong? Aattend kaya? Kung tayo ang tatanungin, ah, tayo ang tatanungin dapat umattend siya, 'wag siyang matakot diyan, harapin niya 'yan, harapin niya 'yan. Hmm, bibilib, hahanga ang tao kay Magalong. O kapag nandun pangalanan niya, masaktan na ang masaktan. Papangalanan niya ang mga kongresista, senador na kasi may listahan siya niyan, may listahan niyan si Magalong. Maganda 'yun kasi talagang covered ng media 'yan, naka-livestream 'yan. Kaya sana pag-isipan ni Mayor Magalong na talagang umattend. Pagbigyan niya talaga parang mailabas. Sa Senado kasi, ang namo-monitor natin parang hindi papangalanan ni Lacson, eh. Kung si Magalong ang magpapangalan niyan at dun pa mismo sa Kamara ay matindi 'yan. Ang ganda ng epekto niyan, 'di ba? Oh, ang ganda ng epekto niyan, parang kaliwa't kanang sampal 'yan sa mga kongresista. Ano 'yan. Kaya lang ang pagkakaiba lang kasi ng mga kongresista at senador, ang mga kongresista at senador may parliamentary immunity. Ibig sabihin anumang sabihin nila kahit wala silang patunay o testigo or ebidensya, pwede nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Hindi sila makakasuhan ng libel or cyber libel, hindi. Pero ito, kung resource person diyan si under oath 'yan, pwede siyang makasuhan ng perjury. Yun lang ang problema diyan ni Magalong. Pero napakagandang niyan, platform or opportunity na mailabas niya talaga. Kasi ang taong bayan gusto talagang malaman ang buong katotohanan. Hindi naman lumalabas doon sa pagdinig ng Senado at Kamara, eh. Panay contractors lang at DPWH ang doon lumalabas. Pero yung tungkol sa mga kongresista at senador, sino-sino 'yon, anong projects nila, wala. Kaya kung si Mayor Magalong ilalabas 'yan doon sa pagdinig ng Kamara, ng TRICOM, ang ganda 'yan. Kung hindi kayang pangalanan ng mga kongresista yung mga kasamahan nila, si Mayor Magalong kaya niya 'yan. Oh, bibilib niyan ang taong bayan sa kanya. Saludo 'yan. Ano sa tingin niyo? Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, anyway dito tayo sa isa pang topic natin. Hmm. Ito na. Sila Diskaya, yung controversial na kontraktor yung may-ari ng Saint Timothy, Alpha Omega Construction, dalawang major construction companies ang pag-aari ni Diskaya doon sa top 15 na pinangalanan ni PBBM ng mga contractors ng flood control. Iimbestigahan na, i-audit na ng BIR ang kanilang mga ari-arian, yung kanilang yung mga pinakita sa ni Julius Babaw at Corina na mga luxury cars, ayan, lalabas na 'yan. Hindi lang si Diskaya, pati yung iba pang mga contractors, i-audit na daw 'yan ng BIR, 'yan. Tama 'yan, tama 'yan. At ang sabi ng BIR, kapag nakita nilang may mga anomalya, hindi nila bibigyan ng tax clearance. Once na hindi nila yan bigyan ng tax clearance, hindi na yan makakasali sa mga construction, sa mga kontrata sa gobyerno. So yan mga kabunyog, ang balita ngayon, sabi ni BIR Chief Lumagi, tutulong na sila para yung mga contractors na nababanggit, yung mga kumpanya na nababanggit na di umano'y involved sa mga flood control projects, para makatulong naman ang BIR, sila mismo mag-a-audit na. I-audit na nila. Titingnan nila, ano bang mga kontratang nakuha sa gobyerno? May listahan naman, eh. Nagbabayad ba sila ng tamang buwis sa gobyerno? Ngayon, doon naman pagdating naman doon sa mga ghost projects, ghost yung project, ibig sabihin hindi mo in-implement. Pero pag submit mo ng tax mo, dineclare mo yung mga expenses mo, yun, irregularity yun sa yung tax declaration. Kaya pwede kang maparusahan doon. Sabi ni BIR Chief Lumagi,
Pagka ganyan, hindi nila i-issuehan yan ng tax clearance. Magkakaroon yan ng mga tax deficiencies at once na deklarahan nila yan na may mga tax deficiencies, may mga paglabag sa tax laws, hindi yan makakakuha ng clearance. Ay requirement kapag sumasali ka sa bidding sa gobyerno para makasali ka, lalo pat mga malalaking kontrata yan. Dapat mayroon kang tax clearance. O, ay kung ganyan na maraming mga anomalya sa kanilang mga ah, pagbabayad ng tax. O halimbawa, hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Napakarami nilang dinideclare na mga assets, mga ari-arian. Pinapakita sa TV nila Diskaya na ang dami niyang sasakyan. 100 na sasakyan na mga lahat mamahalin. Hmm? Mga luxury cars. O, nakadeclare ba 'yon? May tax ba lahat 'yon? O, yung assets ba nila nakadeclare? Kung hindi, ah, talagang hahabulin sila ngayon ng BIR. Sabi ng BIR, hindi nila ito papalampasin kasi kailangang matulungan ng gobyerno sa paghahabol diyan sa mga maanumalyang proyekto na 'yan ng flood control. Ang laki-laki ng mga proyekto, ng mga pundo, bilyon-bilyon. So dapat mag-reflect 'yan sa binabayarang buwis. At kung hindi nila dinideclare ang tamang buwis, 'yan, dapat silang managot, sabi ng BIR. So, ano kayo diyan? So hindi lang 'to sila Diskaya, marami pa 'yan, marami 'yun. Yung si Lubiano nung Centerways Construction, ang SunWest, pwede ring tingnan na 'yan. SunWest nila Saldico at saka yung Highton nila Christopher Ko. Dapat makita na 'yan. Tama naman 'yan. Kasi nag-aano sila, nanginginabang sila sa bilyon-bilyong mga proyekto ng gobyerno galing sa pera ng bayan. Tapos sa pagbabayad ng buwis, hindi nila nagagawa. At kapag ghost project, sabi ni Lumagi, nung BIR chief, ghost project tapos i-declare mo na may expenses ka, paano ka nagkaroon ng expenses? Ghost nga yung project eh. Yun, malinaw na kaagad. Yun kaagad, hahabulin nila yan. Paano ka nag-declare ng expenses sa tax mo? Na wala ngang project, ghost nga eh. Kaya sabi ng BIR, gagamitin nila ang kapangyarihan ng BIR para makatulong sa gobyerno na mahabol itong mga contractors na to. Kasi nanginginabang sila sa mga kontrata sa gobyerno. Tapos pagdating sa buwis, hindi sila nagbabayad or hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Nakakalungkot. Kaya sabi ng BIR, iisa-isahin na nila yan. Iisa. At dapat nga hindi lang itong 15 na ito. Pati yung iba pa, ito lang kasing pinangalanan na 15, ito yung nangungunang mga contractors na nakakuha ng halos 100 billion itong 15 na ito. Pero marami pa rin mga contractors after ng 50 na yan. Dapat imbestigahan na rin ng BIR yan. Kasi dapat talaga mapanagot ang mga ito. Ang dami nilang binabandilang binabandilang mga luxury nila, luxurious na lifestyle. Kung makikita nyo nga yung ilan sa mga mayroon ngang isang contractor doon, may property daw sa Malibu. Sa abroad. Pag mayroon kang property diyan pala sa Malibu na yan, napakayaman mo. Kaya tama lang itong gagawin na ito ng BIR. Mga kabunyog, itong si Arnold Clavio, ang init-init na nga ng mainit na nga itong issue ni Corina, ni Julius Babaw at ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto. Sumausaw pa si Clavio. Ang sabi ni Clavio, ni Arnold Clavio, hindi ko inaasahan sa iyo, Mayor Vico Soto, napaka-irresponsable ng komentaryo mo. Bakit? Karapatan naman ni Mayor Vico Soto na magsabi ng ganun. Anong irresponsable doon sa sinabi ni Mayor Vico Soto? Matapang lang si Mayor Vico Sotong ilabas kung ano yung gusto niyang dapat ilabas. Anong irresponsable doon? Ito naman si Arnold Clavio. Dapat niya na lang, napahupain na lang yung init na yan. Nagdagdag pa siya. Anyway, alam naman natin ang naging issue, mga kabunyog. Yung interview ni Corina sa ni Julius Babaw kay Diskaya, nag-react si Mayor Vico Soto. Kasi ngayon,
lumabas na naman yung interview na yon, lumabas na naman. Kasi siyempre mainit na usapan itong si Diskaya, itong mag-asawang Diskaya dahil dito sa mga anomalya sa flood control projects. So, ah, lumabas yung interview ni Julius Babaw sa ni Corina. Ay yung mga interviews na yon pinapalabas doon na kahanga-hanga, kabilib-bilib itong kwento ng mag-asawang Diskaya. Kasi from rags to riches, kumbaga galing sa mahirap na buhay ay biglang naging sobrang yaman. Oh, biglang naging sobrang yaman. So, finicture ni Julius Babaw at ni Corina para ipakita na gayahin din ang mga ito dahil yung kwento ng kanilang success story. Oh. Ngayon, ininterview sila Diskaya noong 2024. Oh, hindi pa election kasi yung election 25. So sinasabi nila Julius Babaw at saka ni Corina na hindi naman tungkol sa election yung interview nila, finiture lang nila. Finiture lang nila, gusto lang nilang ipakita yung kwento ng mag-asawa. Wala naman daw silang doon na ano pa man. Sabi ni Julius Babaw. Kaya lang siyempre, ang hindi nagustuhan ni Mayor Vico Soto doon, alam naman na maraming mga paglabag, hindi nga nagkukuha ng mga business ng mga permits itong sila Diskaya, at kitang-kita naman na yumaman sila dahil sa mga proyekto sa flood control at sa mga infra ng DPWH, contractor sila ng DPWH. So, at alam naman natin 'pag contractor ka sa DPWH, hindi malayo, meron kang mga irregular na ginagawa, wala nga lang ebidensya. Pero ang nangyari dito, dahil in-interview ni finiture ni Corina at saka ni Julius Babaw, parang nahugasan. Lumabas ngayon na malinis yung mga yaman na ng mag-asawang Diskaya. Kaya yun ang comment ni Vico Soto. Sabi ni Mayor Vico Soto, Ah, hindi nyo man lang naisip na mga kilala kayo, mga sikat kayong mga broadcast journalist, tapos in-interview ninyo, parang lumalabas ngayon nagamit yung inyong kredibilidad, yung inyong pagiging sikat, nagamit para sa kanilang purpose. Oh, ah, hindi nyo ba naisip na kung bibigyan kayo ng 10 million na bayad sa pag-interview, ay saan galing yung 10 million na yan at bakit kaya niyang magbigay ng ganun? Doon pa lang dapat naisip nyo yan. Yun ang medyo mainit na reaksyon nila Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez kasi in-insinuate ni Mayor Vico Soto na binayaran sila ng 10 million kapalit ng interview na yon. Pero sabi naman ni Corina at saka ni Julius Babaw, hindi kami nagpapabayad at hindi kami binayaran ng 10 million. Libelous yang sinabi mo, slanderous, pwede kang makasuhan ng cyber libel. Kaya lumaki yung issue. Lalo pa yung banta ng banta nila na posibleng kasuhan si Mayor Vico Soto. Pero siyempre ang suporta ng publiko lalo na ng mga netizens na kay Mayor Vico Soto ang linaw naman. Kasi hindi naman malisyoso yung ni Mayor Vico. Parang pinapakonsensya niya lang naman sila Julius Babaw at saka sila Corina. Pinapakonsensya niya na bakit niyo in-interview 'yon? Kilala kayong tao, mga sikat kayo, o maganda ang record niyo tapos in-interview niyo 'yon. 'Di parang yung pagiging niyo, maayos ang inyong record na ganun nagamit nila 'yon, ni Diskaya 'yon. Dapat naisip niyo 'yon. Kung binigyan kayo ng 10 million, o hindi naman niya sinabing binigyan kayo. Kung binigyan kayo ng 10 million dahil sa interview na 'yon, naisip niyo dapat bakit kaya niyang magbigay ng 10 million? Bakit kaya niyang andali niya ng gano'n? Saan ba 'yon? At saka nalaman niyo na DPWH 'yan. Alam niyo naman ang kalakaran niyan. Parang nag-aano lang, naghihinanakit lang si Vico Soto, bakit hindi naisip nila Julius Babaw 'yon at ni Corina? Hindi naman talaga wala naman siyang mali siya sinabing binayaran kayo. Hindi naman ganun yung akusasyon niya na categorical.
At ano naman, lalo pang sumobra dahil nagbabala si Corina na kung slanderous or pwedeng kasuhan ng cyber libel si Mayor Vico Sotto. Uminit ngayon ang issue, naging laman ng mga usap-usapan. Ito namang si Julius Babaw, sa halip na ano na lang sana yan, pahupain, mag-advise na ano na natin yan, tapusin na yan. Hindi. Binira pa si Mayor Vico Sotto. Ang sabi ni Arnold Clavio, ha? Hindi ko inaasahan na manggagaling sa iyo. Ha? Kumbaga hindi niya daw inaasahan kay Mayor Vico Sotto na manggagaling sa kanya yung ganong irresponsabling pahayag. Irresponsable ba yung comment ni Vico Sotto? Ah, Hindi naman irresponsable yun eh. Naging ano lang siya. Naging honest lang siya at totoo eh. Naging honest lang ng kanyang nararamdaman. Hindi naman malisyoso yun. Bakit naging irresponsable? Oh. Yung comment yata ni Arnold Clavio ang medyo irresponsable at saka dapat hindi niya na pinapalala yan. Ah, alam naman natin na si Arnold Clavio matino rin. Gusto niya rin ng matinong paggogobyerno. Si Mayor Vico Sotto ganun din. Sila Julius Babaw ganun din. Si Corina siya ganun din siguro. Ibig sabihin hindi sila ang magkakaaway dito eh. Dapat na nag-uunawaan sila, nagkakampihan. Kung medyo may nasaktan man sila sa sinabi ni Mayor Vico Sotto, ano naman yun eh, pwede namang magpaliwanag sila ng side nila na hindi na umaabot sa ganito. Si Arnold Clavio naman, dapat hindi na siya sumausay, lalaki pa yan. Lalaki pa yung issue na yan. Dapat tulungan na lang yan na pahupain na yan. Kasi lumalaki na nga eh. Umaalagwa na. Anyway, yan mga kabunyog ang ating reaction dyan.